Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, at kahit pangit po ang nilabas ng Supreme Court na desisyon patungkol dito sa impeachment. Hindi na po matutuloy ang impeachment ni VP Sara. At ang sabi ng mga ibang senador na nagsalita dito, kaya pa naman daw agapan at nasa kanila naman ang pagbobotohan. Pero nung last month, June, bakit naman hindi nila ginawa yan? At nung nagbotohan sila, majority talaga na hindi na rin talaga maituloy. At ayaw nilang ituloy ang impeachment trial na to, especially dito sa Senate President natin na si Chis Escudero, no? At magulo, parang ito po, pakinggan po natin ang mga suggestion ng mga butihing senador natin. At sana matuloy pa rin po ito kahit na mismong Supreme Court na ang nagsabi na hindi na daw matutuloy, no? So parang kalungkot naman sa bansa natin kung ang ating Supreme Court hindi itutuloy itong impeachment na to, na napakaraming nag-aabang, especially sa mga taxpayer na nagpapasahod sa kanila diyan. Lahat. 'Di ba? Sa Senado, sa Kongreso, sa mga government natin, lalong-lalo na kahit dyan sa Supreme Court natin na napasahod din sila ng taong bayan na matagal nang inaabangan to at gustong madinig kung saan ba talaga napunta yung pondo ng bayan, no? Dapat na papaliwanag to. Hindi yung parang wala naman tayong hustisya dito sa Pilipinas, kaya nga siguro maganda na rin kung ang ICC na rin ang humawak sa atin, kasi pinakamataas na tong husgado itong Supreme Court. Pero para sa akin mali na hindi nila ituloy ang impeachment. Maling-mali at taong bayan ang nag-aabang dito, no? So panoorin po natin to kung ano ba yung ano ba ang ipinunto ni Senador Villanueva kaya sinabi nito na maaari pa ring tumuloy ang impeachment trial kahit may decision na ang Supreme Court. June, sui generis ang impeachment court. Ibig sabihin, unique, natatangi at may sarili itong uri o description. Ito ang nilinaw ni Senador Joel Villanueva kasunod nga ng paglalabas ng desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang naisampang impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Senador Villanueva, nangyari na ito dati sa impeachment case ni former Chief Justice Renato Corona, kung saan pinagbotohan anya ng mga senator judge kung susundin nila ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment trial sa dating Chief Justice. Giit ni Villanueva, nasa impeachment court pa rin ang desisyon. Supreme Court made that decision or not, the impeachment court will proceed. And I'm sure someone will raise it during the impeachment proceedings. For sure, someone will raise it. Diba? So, but we are sui generis ang impeachment court. So, we will proceed. So, these are all questions that will be raised, diba? With the decision of the Supreme Court. Will the impeachment court submit to the decision of the Supreme Court? Ayon naman kay... Ito maganda, medyo nakikita natin na talagang may potential to na manalo or pwedeng tumakbo to ng president itong 2028. Maraming boboto dito kay Senator Vicente Soto. Bali wala tong bahid ng corruption na issue sa kanya, at saka talagang talagang magaganda yung nagiging decision niya kahit nung naging Senate President siya, maganda yung palakad niya. Kaya para sa akin, medyo boto ko dito to. Kung sakaling tatakbo to ng 2028 presidential, pwede to si Tito Soto. Kagaya nito yung paliwanag niya rito, no? Pakinggan po natin. Senador Vicente Tito Soto III bilang miyembro ng impeachment court, mas gusto niyang marinig kung ano ang masasabi ng House of Representatives. Gayunman, hindi niya rin masabi kung may mangyayaring impeachment trial. Kasi sa Senado, nagsasalita sila, Senator Joel Villanueva at yung iba pa. Pero kung talagang gusto nilang madinigan, dapat nung June
month of June pa lang, tinrabaho na nila yan. 'Di ba? Kasi sila pa nga ang bumoto na huwag na lang i-impeach yung 18 senator na yon, 'di ba? Kaya talagang itong sabi ni Senator Tito Soto na mas gusto niya madinig to sa Kongreso, hindi dito sa Senado. Kaso nakapag-decide na ang Supreme Court. Pero sana maipaliwanag pa rin sana to ni BP Sara, no? Matuloy pa rin sana. Umaasa pa rin po tayo. At pag-aaralan din niya ang payo sa kanya ng isang legal luminary kaugnay ng issue. Merong nag-a-advise sa akin na pwede raw namin i-disregard ng Senate yung Supreme Court decision because it tramples over the work of the Senate na magkahiwalay. Tama, magkahiwalay naman yung position nila pagdating sa batas. Separate body kami. Yun nga lang kasi Supreme Court na yun nandun na sa pinakamataas yun no? Pero bakit kaya nag-decide yung gano'n ng Supreme Court na ang dami nag-iintay dyan? Masisilipan sila dyan, no? Baka pati Supreme Court natin parang wala na tayong batas dito para sa mga mamamayan para malaman kung ano talaga yung katotohanan. Wala na, di ba? ICC na lang ang maging natin, sandalan, mas okay pa siguro. So, yung advice na yun, pag-aaralan ko muna bago ako mag-comment. Nanindigan naman si Senador Bam Aquino na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial alinsunod sa mandato ng konstitusyon. Nanawagan rin ito sa mga kapwa-senador na agad na magsagawa ng caucus o pagpupulong para talakayin ang desisyong binabaliwalaan niya ang kanilang tungkulin sa saligang batas. Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na yung impeachment trial. Nagpahayag naman ng pagkadismaya si Senador Risa Ontiveros sa biglaang pagpigil ng Korte Suprema sa pagdaraos ng impeachment trial laban sa Vice President. Ito nung mga nakaraang administrasyon, para sa akin ayoko rin dito kila Senator Risa Ontiveros, kay Senator Bam Aquino, kasi mga dilawan sila, no? So talagang nakapokus tayo, maka Duterte talaga tayo, no? Pero ang lahat ng yun, nalaman natin ang lahat ng katotohanan na lumalabas na talagang nagtatrabaho talaga to. Ito sila Senator Risa Ontiveros at yung mga dilawan, di ba? So nakikita natin kung ano yung talagang katotohanan. Kaya sana talaga maagapan pa to na mapag-usapan, maipaliwanag ng Vice Presidente kung saan talaga napunta yung pondo o yung pera ng bayan. Yun lang naman yun Bakit ba may parang tinatago sila? Dapat mas maganda nga mailinis ni BP Sara yung kanyang pangalan pagdating sa bagay na yan para pagtakbo niya ng 2028 walang pag-aalinlangan yung mga botante na iboto siya, no? So bakit ba na tinatago yan or ayaw pag-usapan? 'Di ba? Pag mga ganyang bagay dapat transparent kayo sa taong bayan para na sa ganun magtiwala ang tao. Ngunit malinaw din naman anya na sinasabi ng Supreme Court na hindi nila pinapawalang sala si VP Duterte at maaaring ma-file ang impeachment complaint sa susunod na taon. Ngunit ipinagtataka nito kung paano nalabag ang one-year ban rule. Ngayong isa lang naman anya ang kaso na iniakyat sa Senado ayon na rin sa desisyon mismo ng Korte Suprema sa Gutierrez versus House of Representatives. Welcome naman kay Senador Jinggoy Estrada ang desisyon ng Supreme Court. Anya, isa itong paalala na lahat ng mga hakbang sa pagpapanagot ng mga public official ay dapat nakaangkla sa legalidad at due process. Kaugnay nito, bilang co-equal branch ng pamahalaan, dapat anyang sumunod ang Senado sa desisyon ng Korte Suprema kahit na itinuturing na isang political process ang impeachment proceedings. Ayon naman kay Senador Francis Kiko Pangilinan, bagaman hindi pa nito nababasa ang desisyon, mukhang isinasantabi ng SC ang legal principle ng presumption of regularity ng mga aksyon ng co-equal branch.
Bagaman kailangang igalang ang Korte Suprema, napapaisip niya siya kung ganito rin ang magiging pasya ng SC kung sinunod ng Senado ang saligang batas kaugnay ng pagsasagawa ng trial forthwith noong Pebrero. Para naman kay Senador Amy Marcos, dapat igalang at respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema. Nanawagan rin ito sa mga kasamahang senador na magtrabaho at atupagin ang kapakanan ng mamamayan. Naglabas rin ng pahayag si Senador Ronald Bato de la Rosa sa pamamagitan ng isang social media post. Aniya, noong magmosyon ito na i-dismiss ang impeachment complaint kay VP Sara, guided o may patnubay ng Holy Spirit siya. Katulad lang ng Kasi Senator Bato, ginamit pa yung Holy Spirit, oh. Paglalabas ng pasya ng SC na unconstitutional ito. Bagaman nalulungkot si dating Senador Franklin Drilon, sinabi nito na hindi na dapat isagawa ang impeachment trial. O bakit naman umepal pa to si Franklin Drilon eh, wala na to sa position eh. Ito rin, isa po dapat i-impeach to eh. Kaya siguro ayaw na tumatuloy yung impeachment. Baka kasi masilipan din yan. Marami rin kasing na na kumita rin to ng husto sa sa Senado eh. Well, magkakaroon ng constitutional crisis kung gagawin nila yun. Sa akin, hindi na dapat gawin. At ang Korte Suprema ang Natatakot siguro to si former Senator Franklin Drilon na ma-impeach talaga. Yung mga may ayaw dyan, kasi alam mo pag may ayaw na matuloy yan, parang sila may mga ginawa ring kalokohan dati na baka masilip, ma-impeach din sila, no? Pero pwede ba yun, senador, na impeach? 'Di ba? Sa mga pork barrel kasi doon naman yan eh. ang magpapasya sa lahat na isyong konstitusyonal. Naglabas rin ng pahayag ang impeachment court kaugnay nito. Ayon kay impeachment spokesperson Attorney Reggie Tonggol, wini-welcome nila ang desisyon ng SC. Hinihintay na lang ng impeachment court ang formal na transmittal ng desisyon ng Korte Suprema at iba pang kaugnay na patnubay na maaaring makaapekto sa jurisdiksyon ng impeachment court. June, sa ngayon ay wala pa rin namang nailalabas na pahayag kaugnay ng issue siya sa Senate President Francis Cheese Escudero. Ayan, dapat magpahayag, pero I'm sure yung pahayag niyan sasang-ayon niya sa Supreme Court kasi siya talaga yung number 1 na ayaw matuloy ang impeach na yan, lalo na sa 142.7 billion na budget ng 2025 na hawak niya. So baka kasi doon pa lang marami na talagang ugong-ugong na 'di ba yung flood control lang. So para hindi magkaroon ng baha. Pero kitang-kita natin ang nangyari ngayon. 'Di ba itong tag-ulan na sobrang baha, no? At saka yung mga budget na 'yon, hindi siya transparent talaga sa tao. At naging private pa nga yung pag-uusap na yan para maisingit yung 142.7 billion na yan. So kaya sigurado 100% ang sagot talaga at kagustuhan nito ni Senate President natin ngayon na si Cheese Escudero, ayaw niya talaga ng impeachment kasi baka someday baka masama siya diyan o maupo siya diyan sa impeachment. Ng latest dito sa Caloocan City. Balik sa'yo. Diba sinasabi nga ni presiding officer at Senate President Cheese Escudero na talagang meron pagkakahawig o kumbaga pareho yung itinatanong ng impeachment court sa House of Representatives, gayon din sa tinanong ng Supreme Court. Di ba pagka merong disputes sa mga legal na bagay, di ba ang reference lagi Supreme Court? Di ba, Asher, ganun yun? Yes, June, ito rin yung pinapaliwanag rin ni Senate President Francis Escudero yung ganitong punto nga ni Senador Joel Villanueva na mayroon pa rin o maaari pa rin magkaroon ng sariling desisyon ang impeachment court kahit na maglabas ng desisyon ang Korte Suprema kaugnay nga ng issue dito sa impeachment trial. June.
sabihin, talagang dadaan pa rin yan sa botohan ng mga senador kung susundin nila yung pahayag na yun o deklarasyon yun ng Supreme Court. Yes, Jun, yan ang inaasahan na mangyayari nga sa pagbubukas ng impeachment court sa pagkukonvene nito na sinasabi nga ay maaaring mangyari yan sa August 4. Batay na rin sa pagsang-ayon ng ilang ng mga senador kaugnay nito, bagaman isa sa pinalpa ang schedule ng pagbubukas o pagkukonvene muli ng impeachment court sa pagbubukas ng sesyon at tinataya nila na sa July 29, isang araw pagkatapos nga ng Senate opening, kung kailan isasagawa ang ceremonial opening ng Senado, isasagawa sa July 29 naman yung anumang usapin kaugnay ng mga legislative process at maaari rin inaasahan din nila na maaaring mayroon na ring miyembro ng Senado na magbukas ng issue kaugnay sa muling pagbubukas ng impeachment court o ano pa man na usapin kaugnay nito. June. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Okay, maraming salamat din po dito sa UNTV. At okay yun, maganda yun. Kahit na may decision na yung Supreme Court, pwede pa nilang pagbotohan mga senador itong darating na 29. Sabi nga dito sa UNTV na napanood natin, no? Sana ano pa rin to, makapagpaliwanag pa rin dito si Vice President VP Sara natin sa mga pondo na to, no, ma-impeach pa rin, matuloy pa rin kasi talagang iniintay to ng taong bayan. Parang nang sa ganun, wala nang agam-agam sa mga utak ng taong bayan kung ano ba talaga nangyari kasi matagal na to February pa nga, di ba? Tapos na uwi pa to sa June daw. Hanggang na yung July ngayon parang walang nangyayari, no? Pero sana itong darating na July 29 daw, no, bago matapos na naman tong buwan, magkaroon sana ng botohan pa rin. At may mga bagong pumasok na, kagaya nila Tito Soto, nila Ping Lacson, Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Andyan din naman yung si Senator Risa Ontiveros na alam naman natin na talagang gusto rin niya na maumpisahan to impeachment para rin naman talaga to sa taong bayan, no? Para nagkakaroon sila ng transparent, hindi yung wala na lang, ayaw nilang pag-usapan, gaya ng decision ng Supreme Court natin na sila na yung pinakamataas. Kasi kung mangyayari yan na wala nang ganyan, hindi na didinggin talaga yan, kawawa naman yung taong bayan na nag-aabang dyan. Mga pera ng taxpayer yan, ng taong bayan yung pera na pinag-uusapan dyan, no? Dapat i-transparent nila yan para nang sa ganun wag ka magkaroon ng hocus-pocus diyan. Kawawa naman talaga yung mga taong bayan diyan, no? Kasi wala naman silang pera diyan Dapat talaga matuloy ito, no? Ayun na po at maraming salamat po pala sa mga bagong subscribers. God bless you po sa inyo at sa mga magsasubscribes. Thank you rin po. Sana po matuloy po talaga to at abangan po natin, no? Ito po muli si Tio Paeng ang nagsasabing life is short, be happy, and world peace. Maraming salamat po.